Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Your Honor, please. Mga kurang sa gobyerno, wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryo'y makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Ben Paimon, inyong samahan. Your Honor, please. Sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Problema ng ating bayan, talakayin, pag-usapan, upang maliwanagan ang taong bayan. Your Honor, please. Your Honor, please, pakinggan mo reaksyon at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paimon ang bawat isyu. Trabaho lang, walang personalan. Ang tamaan, mabubunggulan. Komentaryong makatotohanan. Dito lang malalaman. Si Ben Paimon, inyong samahan. Your Honor, please, inyong pakinggan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Mga isyu sa ating bayan, pag-uusapan. Your Honor, please. Philippines. Magkaiba man ang ating pananaw, hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa, at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paimon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines, good evening. Pilipinas kong mahal. Magandang gabi po. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. Good evening. And of course, Your Honor, please. Magandang gabi po. And welcome now to our program, Your Honor, please. At Ben here, Ben Paimon, inviting you to join us hanggang alas 10 po tayo, as usual. Alas 8 ng gabi hanggang alas 10. Monday to Friday. Today is Friday, the last day for the week. Pagyamanin na po natin ito. At pagkatapos, mag-weekend naman po tayo. Mag-weekend. I don't know where you're going, pero ako, sa bahay lang. Alright? Magandang gabi po sa inyong lahat.
ito na po ang ating, Your Honor, please. Unang pag-uusapan nun natin, nakakaawa naman po ang naging birthday ni Ma'am Angel Locsin. With all the good intentions, ano po? All good intentions. Napasama pa po ang ali. Mukhang napasama, no? Sapagkat sa kanyang community pantry ay isa po ang binawian po ng buhay. Isang medyo, hindi naman po masyadong matanda pa o yun eh. Pero siguro sa tindi ng init ng araw at baka meron naman pong dati ng sakit ho, yun pumila pa. Ayun ho, inabot po sa kalsada. Kawawa naman. At yan ay hindi matanggap ni Angel Locsin. Kanya, nung tanungin po siya kung gusto pa niyang ipagpatuloy ang kanyang community pantry activities, malungkot po ang kanyang tugon eh. Hindi na po. Ayaw ko na. Pero tignan ho natin, kasi sa interview ni Angel, nagpasabi naman po sa mga LGU at saka sa mga barangay na kanyang pupuntahan. Pero she did not realize that she was going to Holy Spirit. Barangay Holy Spirit, alam naman nun yung mga kababayan po. Barangay Holy Spirit has a lot of people. Napakaraming tao yan. Idagdag mo pa yung mga karating na mga barangay. Nako mga kaibigan. And when Angel Locsin calls for, yali kayo dito, meron akong pagkain, meron akong pamigay. Pati ho yung mga hindi, wala ho dyan sa Commonwealth Avenue po, na magdadagsaan, and that exactly what happened. Hindi naabatan po ni Ma'am Angel ang taong dadagsa sa kanyang pantry. Hindi na po nasunod ang social distancing. Talagang nakakaawa po eh. I do not know kung ang mga barangay officials were informed beforehand that Angel would be going to their place. Kasi po, kung na-inform po sila beforehand, napaghandaan na po ito eh. Dapat po napaghandaan na po yan. Angel Locsin yan eh. Makita lang si Angel ho, kahit wala nang makain, okay lang. Para sa iba. Pero, of course, nanaig po yung pagkain, nanaig po yung ipamimigay ni Angel sa napakaraming tao. Bakit hindi po naabatan? Alam ko na ho, sobra ng dami ng tao. Wala hong may kasalanan ho dito. Nagpasabi po si Ma'am Angel sa LGU, barangay. Nagpadala naman daw po ng tao. Pero in the early hours of the pantry, 2-3 pero dumagsaw yung tao. Dumami po. Hindi na po naabatan. And that's what happened. May namatay. And then marami po ang napauwi. Sapagkat tinigil before lunch. Anong mapupulot nating aral ho dito? Madali lang ho dito mga kaibigan, mga kababayan. Madali lamang po makapulot dito. Makipag-coordinate sa barangay, makipag-coordinate sa sa LGUs. Yung pantry ho ni Ma'am Angel, hindi naman po talaga pantry na it will have to ibang tuloy-tuloy. It was only for that day siguro eh. Kasi birthday nga po niya. It was only birthday po niya. Madalit sabi po, pinagandaan po niyo ito sa maraming tao. Pero, hindi po niya napagandaan yung mag-aasikaso sa social distancing at pag-aasikaso po sa pila. There was no more pila po eh. Wala nang pila. Kanya siguro ito po yung aral. Bagamat ayaw ng mag-pantry, ayaw ng pasok pa sa community pantry si Ma'am Locsin. Yung iba po natin mga kababayan na gustong pasukin po ang community pantry, baka tulong sa kanilang kapwa. Kung inaakala ho natin na dadagsain ng tao, coordinate immediately with the LGU.
coordinate immediately with the barangay. Huwag po kayong magsasagawa ng anumang activities na alam ninyong dudumugin kayo ng tao at walang barangay, walang munisipyo. Don't ever do that. At tignan ho ninyo yung lugar. Katulad po niyan, Holy Spirit, hindi po dadalawa, 3 tao lamang ho yan. Baka may milyon pong katao ho dyan sa area na yan. Sapagkat, ano po yan eh? Diyan po pumunta ang mga informal settlers po natin nung araw ho, mga kaibigan. Diyan po nagkumpulan, diyan po inilipat lahat. Napakaraming tao dyan. Hindi po napaganda, mabuti ito. Angel, Ma'am Angel, wala po kayong kasalanan. You had good intentions. Hindi naabatan ng LGU at ng barangay. Ang gagawin yung pakikipagkapwa-tao, nagkaroon ng aberya. Let us face it. That's how it is. Ganyan po talagang nangyari. Ganyan na talaga yan. Wala na tayong magagawa. Kahit iyakan pa po natin yan, kahit lumuha po tayo ng dugo, hindi na po mababago yan. Ang pinakamainam po dito, harapin po natin ang katotohanan, nagkamali po tayo dyan. Maganda naman po yung sinabi ni Ma'am Locsin, yung namatay po sasagutin po niya kung ano man po yung pangangailangan. Just let her know. Pati ho yung mga kapatid, kung meron mga kapatid o mga anak, ay mukhang tutulungan po ni Ma'am Angel Locsin. Ganyan po kababa ang kanyang kalooban at hangaring makapaglingkod, makatulong sa ating mga kababayan. Let's give it to her. Napakaganda po ang naging layunin ni Ma'am Angel. Hindi nga lamang naabatan ng dami ng tao, hindi na properly coordinated. Yan po ang nangyari. But the good intention was there. Purihin ho natin si Ma'am Angel Locsin. Okay? Areglado ho, mga kababayan. Madami naman pong mamanifest na po ng kanilang hangaring manood sa ating programa. Charlie, magandang gabi. Good evening. Angel Locsin's statement, humihingi po ako ng tawad sa pamilya. Kanina po pinuntahan at nakapag-usap po kami ng personal ng mga anak, okay, at taas, niya sa ospital. At habang buhay po akong hihingi ng tawad sa kanila. Ang nangyari po ay aking pagkakamali. Yun, inaamin po ni Ma'am Angel. Sana po huwag madamay ang ibang community pantries ng maganda po ang nangyari. Sa ngayon po, I will prioritize helping the family and I will make it my responsibility to help them get through this. Kung tutuusin, ay hindi naman niya kasalanan na magsuguran ang mga tao sa pila dahil nga wala namang maibibigay ang gobyerno. Yung mga tulisan sa pamahalaan kahit puro sablay at kapalpakan lang ang pinaggagawa, walang lakas at tapang ng loob para umamin sa kanilang mga pagkakamali. Pinupuri pa ang kanilang mga sarili at excellent daw sila. Ay, naku talaga. Ganito ang paghingi ng paumanhin. Wala nang paliwanag. Mga bading. Yan si Mr. Charlie Fry. Charlie Fry. Charlie, I agree with you 100%. Okay? Tao, hirap sa buhay, kaya pila. Bakit po may pilang taong bayan? Because there is no ayuda from the government. Oh? That is the simple answer to a very simple question. Oh. Ma'am Locsin was just going to be, honestly, makatulong sa kanyang kapwa. Hindi na siya magbe-birthday ng kanyang sarili. Yung kanyang pa-birthday sa sarili, ibubuhos po sa taong bayan. Wala hong mga tumulong sa kanya. Hindi nga maintindihan po bakit wala man lang tumulong. Ay nako talaga. Kung ang ating LGU, nakita na nila na gano'n na tao, what should be the immediate move? Alam nila magandang layunin. Nandyan na. Wala na magagawa. Pauwiin ba ang tao o
Aayusin ho yung pila ho. There is enough people from the government. Daming polis. Ang daming tao sa barangay kung tutuusin. Hindi lang naman isang barangay yan. Pero anong ginawa ho? As usual ho, mga kababayan. Government action. Wala. Sa oras ng pangangailangan. Talagang wala ho. Grabe naman ho ito mga kaibigan. Hindi natin masisisi ang taong bayan na dumugin po ang tawag ni Angel. Sapagkat talagang meron naman eh. Unfortunately, hindi na po naabatan yung talagang social distancing. Natakot ho si Ma'am Angel ho doon talaga. Pero dapat nandun na ho kung hindi man po sila napagsabihan. Pero napagsabihan po eh. Yan ang sabi ni Ma'am Locsin. Napagsabihan po ang LGU, napagsabihan po ang barangay. Eh bakit kakonting tao? Nakita na dumadami ang tao. Eh bakit hindi pa gumawa ng paraan? So again, palpak talaga ang gobyerno ho natin. Alright, good evening po sir. Shaika Villegas Bayan. Magandang gabi po. Lilian Gabriel, Lilian, good evening. Bukas po ang programa ni Ma'am Lilian. Oh, ay wala. Wala pala si Ma'am Lilian. Nasa Laguna po ito. Ha? So next Saturday na po si Ma'am Lilian. A blessed Friday po, Tata Ben and Miss Universe. More power to your program, your honor, please. It's cha-cha time. God bless us all. God first. Ayan. Kimberly Tercero. Uy, magandang gabi po, Tatay Ben. Uy, may anak na ako. Tatay Ben, magandang gabi, Kimberly. Ganon din po kay Mylene Jacinto, magandang gabi po, Tay Ben. Dalawa na. Okay? Josephine Roquero, good evening po, Sir Ben. And Miss Universe, Your Honor, please keep safe your family and take good care of your health and more power to your program. God bless you always and God first. Yan. Eming Arcelias Malacapo, we love you po, Tatay Ben. Uy, tatlo na ito. Tatlo na itong anak ko. Ha? Magandang gabi sa inyong tatlo, ha? I appreciate it. I appreciate it very much. Baby love ko, magandang gabi po, Sir Ben, live watching from Kuwait. At victim din po ng 7 stag. Grabe po ito. Huwag po kayong mag-alala. Malapit na po tayong magsadya sa National Bureau of Investigation. Antay ko lamang ang pasya ng mga kasama ninyong nandito sa Metro Manila. At pagka nagkausap na po sa pamagitan ni Jenna at sila Kimberly, sila Eming, si Kyle, Snow, malalaman natin kung kailan po kami. Basta next week ho. Okay? Next week. Siyempre po kasama ho si Perfecto Bordalio ho ng online lending. Mag-uusap din po kami. Pag-uusapan ho natin paano pumunta sa National Bureau of Investigation para ilapat na po formally file the formal complaint sa National Bureau of Investigation. At bago kayo mag-alala, hindi po kayo nag-iisa na pupunta sa NBI. Tinayagan na po ako ng aking mga anak. Kahit masama ang loob nila, ang sabi ko, mga anak ko rin yung pupuntahan ko doon, yung sasabahan ko, ipaintulot na ninyo, nasamahan ko sila. So I will be joining you in your journey to the National Bureau of Investigation. Okay? Sasama po ako at nakausap ko na po si Jefe Vic Lorenzo at naantay po niya na makipag-ugnayan tayo sa kanya for the proper scheduling. Okay? So, tandaan po niyo ito, nasa inyo na ang bola. Kailan ninyo gustong pumunta? Next week? Monday? Tuesday? Huwag na niyong palampasin. Monday or Tuesday. Sige na nga, Tuesday or Wednesday. Bahala ho kayo. Bahala na ho kayo. Basta sabihin po niyo sa akin, sabihin niyo kay Mr. Bordalio na pupunta na tayo doon. At sasamahan ko po kayo. Okay?
Alright, si Jenna po ang leader natin dito sa kabila, sa investment scam. Mr. Bordallo sa online scam naman. Okay? Sila po, mag-uusap po kami at gagawin po natin ang proper scheduling. And then, sumang-ayon naman po si Mr. Lorenzo po na aantayin po niya ang ating tawag for the proper scheduling of our journey to the National Bureau of Investigation. Approve? Okay? Approve it. Good evening po, Tatay Ben. More power po sa inyo. Si Lianel Isilens. Talaga. Binabaliktad ang pangalan. Ricky Tisoy. Pre, watching. Good. Kuyang Boyat, good evening po. Basha Torres, good evening. Charlie Fry, Tata Ben, magandang gabi. Kevin Jose Starman, magandang gabi. Good evening, Tatay Ben. Kokamba, Toto Bene. Ella Isay Meyaki, good evening po, Sir Ben. Watching from Guadalupe, Cebu. Lilin, good evening, Sir Ben. Otmi Bip. Ayan Mylene, more power, Tay Ben. Jenna Rebog, guys, share. Sabi ni Jenna, alam mo nang gagawin natin, ha? Wag papatagalin. Kailangan at least before Wednesday or on Wednesday, mapunta na tayo sa National Bureau of Investigation. Kuyang Boyat, grabe po, maraming nagugutom na sa totoo lamang ho. And that was the only intention of Angel Locsin. Mabigyan man lamang ng isang araw na mawala yung gutom ng ating mga kababayan dyan sa Holy Spirit. Tingnan ninyo yung nangyari. Pinabayaan yata ng LGU eh. Naiinggit po sila eh. Naiinggit po sila eh. Sapagkat walang taong ganyan na nagpupunta sa mga projects po ng national or local government. Bakit to? Kapiranggot po ang binibigay eh. Ganyan po katindi ho ang kalupitan ho ng ating gobyerno ngayon. Tingnan ho yung ayuda ng Pangulong Rodrigo Duterte. 1,000? Hanggang kailan yung 1,000 ho? Pagpalagay mo 4,000 for 8 members of a family. Di parang ganun din ho yung 1,000? Anong klase ho yan? Kaya nga po itong usapin tungkol sa community pantry ho. Ito tignan ho natin mabuti. Nag-aaway na po ang Senado at ni General Antonio Parlade, spokesperson daw po ng NTF, LCAC, and local communist armed conflict, yung LCAC. Kung bakit pinapasapasa pa ng Senado ito. Alam naman nilang itong budget po ng LCAC para sa mga general ni Mr. Duterte ho Mga kaibigan, maniwala po ba kayo yung 19 billion pesos na sinasabing para sa mga barangay? Makakarating po ba kaya sa barangay? Hindi po Kanya kung may kasalanan ho dito, Senado, ganun din po yung anti-terror law. Senado rin po ang may kasalanan ho dito. Bakit po nila ipinasa? Alam nilang unconstitutional. Mga senador mismo nagsasabi yung red tagging, yung profiling, anti-constitutional, labag sa ating saligang batas, labag against freedom of expression, labag against freedom of the press, mga kaibigan. So why did the Senate pass this law? Alam na nilang parang payroll sa mga general ni Mr. Duterte. 19 billion pesos 16 billion daw po para sa mga barangay. Maniwala naman po kayo dyan. Dapat i-audit na ho yan. Dapat i-audit. Pero kung may kasalanan ho dito, sa simula't simula pa lamang po, Senado, sapagkat silang gumawa ng batas Bakit po nila ginawa ito? Pagkatapos naglagay pa sila ng walang
kortesiya. Mr. Antonio Parlade ho. Tatawagin stupid ang mga senador. Kahit hindi diretsahan ho, ang tawag sa kanila stupid. Bakit daw pinasapa ang batas at padidifan? Kasi gusto ng Senado, tanggalin ho na yung budget. Pero next year pa. Kung gusto nilang tanggalin na, ngayon na. Pero pwede ba yun? Palagi, hindi siguro eh. Patanggal ho nyo si Parlade. Kasi ito naman po ang taong ito na. Nakakasilip po ng, yung kumbaga sana, may pagkakagastusan na dito. Kapag i-audit ko kami, may sasabihin ko, ito, ginawa ko, naghanap po ako ng mga kakampi ng mga komunista. Ayun, nakita ko dito sa mga community fundraisers. Naku, may pinagkagastusan niya. Hindi natin alam, binulsa na pala ng mga general ang budget ho nila. 19 billion ho yan, mga kababayan ko. 19 billion. 16 billion supposedly for barangays na nalibre na ho sa mga komunistang Pilipino. Komunistang Pilipino, ha? Okay? Pero meron na kayong nakatanggap sa mga barangay, ho? Yung mga freed from communism, freed from the Communist Party of the Philippines influence. Meron daw po mga barangay na ho na nalibre na. Libre na po sila sa mga komunista. Pero may pumalit na komunista din. Komunistang in-check. Alam kaya ni Mr. Parlade ang diferensya po ng komunistang Pilipino at komunistang in-check? Palagay ko hindi niya alam. Palagay ko po hindi niya alam kung ano ang diferensya ng komunistang in-check at komunistang Pilipino. Dito makikita na lamang po ninyo sa community fundraiser. Only Parlade cannot see the beauty of bayanihan in times of crisis. What he sees in the dirt, if ever, kung meron mang dumi, sa pagtulong sa ating kapwa, in the spirit of being a Filipino, kung meron man dumi, sa pagtulong sa ating kapwa Filipino, he sees communists in people helping each other. Nakikita mo niya ang komunismo, pagiging komunista sa pagtutulungan. Unfortunately, he cannot see Chinese communists occupying territories of the country in the West Philippine Sea. Ito po ang inaakala kong mas malaking pagkakasala ng ating pamahalaan. At dahil nakikita po ninyo ang kasungitan po ni Mr. Parlade when he talks with the senators, wala mo siyang kortesiya. Wala siyang respeto. Kapagkat sa tingin ko po, iisa lamang po ang nirerespeto niya dito. Yung kanyang amo sa Malacanang. Na walang nakikita kundi komunistang Pilipino. Hindi na niya nakikita yung komunistang in-check na kalaban na po ng mga Pilipino. Pero tignan natin mga kaibigan, saan ba nagmula ang mga komunistang Pilipino? Naitatanong po ba ninyo, kanino po ba nila nakuha yung katagang Communist Party of the Philippines? Where did they get this? Di ba komunistang in-check sa China, Mao Zedong? Dito yung nagsimula yan. From then on, silang kalaban ng ating gobyerno. Ngayon, may pandemic ko tayo. Pandemic. Nagsasagawa ng pagtutulungan ng mga Pilipino. Nakita ni Parlade, gawa ng mga komunista yan. Wow! Really? Meron palang mabuting gawa ng mga komunista. Bakit mo pipigilan kung mabuting gawa yan ng mga komunista sa iyong mga kapwa Pilipino, Mr. Parlade?
Oh, bakit mo pipigilan? Ang ganda ng kanilang mga ginagawa. Bakit mo pipigilan? Kung gawa ng komunistang Pilipino ang pagtutulungan, ang community pantry, acknowledge po yan ng Armed Forces of the Philippines. Acknowledge po yan ng Department of National Defense. Why does Parlade hate these people doing good to their countrymen? Bakit po? Kasi sabi po ni Mr. Duterte. Ayan. Sabi po ni Mr. Duterte. Nakalulungkot ito mga kababayan sapagkat ang turing ng ating pamahalaan pag kami gumagawa ng mabuti ay yung gawa ng mga komunista. Pagka ganyan ang pananaw ng ating pamahalaan, mga kaibigan, no wonder maraming mga Pilipino ang sasanib sa mga komunista, pero hindi na ako sasanib sa komunista sapagkat lang galing ito sa China eh. Palitan na lamang po siguro ng yung mga rebelde ho natin. Wag na, komunista pa ba kayo? Do you still consider yourselves communists when the communist Chinese are already here trying to occupy? Bakit hindi nyo ang kalaban? Bakit hindi sila ang kalaban ho ninyo nga pala? Why don't you change your name? Bakit hindi palitan ang inyong mga pangalan? Huwag na ninyong gamitin ang komunista sapagkat talagang masamang salita ho yan sa mga Pilipino. Huwag na ho, para hindi kayo tugisin, hindi kayo rentag ng ating mga sundalo ni Parlade. Palitan na ho ninyo. Don't ever use that word again. Sapagkat, anathema sa the Filipino people, sila ho ang nananakop na po ng ating bansang Pilipinas. Take a look at what's happening at the West Philippine Sea today. Meron pang 100 mga barko na nandyan po sa West Philippine Sea. Tama lamang ho na nagpadala uli ng diplomatic protest ang ating Department of Foreign Affairs para tigilan po itong mga barko ng Inche na China sa West Philippine Sea. Pero alam niyo mga kaibigan at mga kababayan, kung puro diplomatic protest tayo, walang paroroonan yun. Dapat ho, suportahan natin ang posisyon ni na Secretary Lorenzana ng Department of National Defense. Ganon din po, suportahan po natin ang posisyon ng Armed Forces of the Philippines. Taliwas sa ating Pangulong Duterte, kanya nga meron pong haka-haka na mukhang hindi na hawak ng Pangulo ang militar at mga polis. Maybe right, mga kaibigan. Maaring totoo na po ito sapagkat pagkasalungat, even Parlade has a different notion of community parties ho. Ang ginagamit po ni Parlade ay yung mga nanggagaling po sa Pangulong Rodrigo Duterte. Pero Lorenzana and Subihana ho, all in favor and fully supportive of the community pantries. Makikita po niyo ang direksyon ho. Kanya, para mapigil po natin itong mga inchik na ito, wag lamang ho tayo magpro-protesta. Magpatala na ho tayo. I still have to formalize this, pero there are organizations already that are registering Filipinos who would like to defend their country against Chinese aggression ho, especially at the West Philippine Sea. Meron na pong mga organizations na nagpapatala na ho dito. Join the group sapagkat ito po ang tama. Ito po ang tama. Suportaan natin ang posisyon ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, Subihana. Ganon din po si DND Chief Secretary Lorenzana. I think these people are tama ho ang kanilang posisyon. Hindi po katulad ng ating Pangulo na mukhang pati yung ating mga mangingisda. Wala na. Tinalimutan po na, pinabayaan na po ang ating mga mangingisda. Sabi niya, wala akong pakialam.
O kung nandiyan ang mga intrigue, sila nung mangingis na dyan. Hindi na makapasok yung mga Pilipino. Hindi niya naintindihan yun. Magugutom ang mga Pilipino. Mga intrigue ho ang nag-harvest ng ating isda sa West Philippine Sea. Hindi makapasok ang mga Pilipino. Pinababayaan ni Mr. Duterte. My goodness, mga kaibigan. Napakasama. Napakasama talaga. Kokok Joanny Pinuela. Good evening to all your viewers and followers, Ruben. Good evening, Manila. Watching from New Jersey. Wow! Good evening. Good morning po dyan sa New Jersey. Okay? Kokok Joanny Pinuela. Marisa Henova. Hi, Uncle. Thanks God for everything. Last day na po namin ngayon. Ang quarantine. Uncle. Oh, naring. Very good. Wala na. Ha? Hindi na. Wala nang symptoms of the COVID. Ay, sana naman naring. All the members of the family will be free from the disease already. From the virus. Thanks God. Okay? Ma'am Mercy Ong, magandang gabi po, Kuya Ben. And Madam Lynn, ingat po kayo palagi. Thank you very much, Mercy. Good intention and good deeds of Angel Locsin is not accepted to her liability. Ang liability ni Locsin may namatay. Nagkagulo, napigil. Tama po siguro yun. Pero I don't see any hindi ko nakikita na dapat ikulong itong si Angel Locsin. Mas matindi po ang ginawa ng ibang mga government officials sa kanilang mga pagsisinungaling. Angel Locsin did what she believed to be the right way of celebrating her birthday. Give to the poor. She coordinated with the local government. She coordinated with the barangay. Unfortunately, hindi po nabigyan ng tamang support. And therefore, nagka-aberya. But I do not blame Angel Locsin for this. I give more weight to her good intentions, better good intentions, than to the liability. Ang liability, pwede niyang pagdusahan kung kinakailangan. Pero yung good intentions, hindi po mababayaran kahit sino man, kahit nagka-aberya po ang activity. Mabuhay ka, Angel Locsin. Okay? Kevin, Jake, I appreciate your views on this. Sa totoo lamang, pinupuri ko po ang katulad po ninyo na malakas ang loob na magbigay ng kanilang mga saloobin sa mga ganitong mga sitwasyon. Kasi dito natin makikita kung ano yung tama. If you can prove to me that yung liability outweighs the good intention, I will change my mind. Okay? I will change my mind. Really, really, really. Kevin, I will change my mind. I will change my position. Pero kung hindi naman, let us accept the fact that maganda po yung intention ni Ma'am Locsin. It was not properly, siguro, not properly coordinated. No? But there was coordination according to her. Kanya nga lang, maybe nga, hindi po properly coordinated. And that is part of the liability. Kung ito po ay pagdurusahan po niya, mape-penalize po ito, Ma'am Locsin was willing to get the penalty. If this takes her to jail, palagay ko hindi po siya tatanggi because inaamin po niya. Meron siyang pagkukulang. And that is good intention, part of the good intention. Wala hong mga government officials na makakatanggapin ang kanilang pagkakasala o kaya kanilang mga liabilities. Unlike Ma'am Angel Locsin, buong puso, pakumbaba, tinatanggap po ang kanyang kasalanan at tatanggapin po niya kung ano man ang penalty. Yan ang good intention. Yan ang trait asal ng isang magandang tao. Okay? Approve. Eming Arcelias Malacapo. Okay lang po yan. Pati ang family di sinisisi si Miss Angel po. Sa totoo lamang, the
the family, hindi po nila masisi si Ma'am Angel. Wala naman may gustong may mamatay eh. Di ba? Nagkataon na mahina po ang resistensya ni tatay. Alam niyo, maganda nga ho yung kay tatay. Pag-usapan din ho natin eh, sapagkat bakit po si tatay ang pumila? Bakit hindi po yung mga anak? Bakit hindi alam ng mga anak? Bakit nagpatumpik-tumpik ang mga anak at hindi sila ang pumila? Bakit si tatay po ang pumila? So makita ho ninyo mga kaibigan, good intention here. Good intention of the father. Hindi po para sa kanya yun. Para sa kanyang mga anak. Ibiniwish po niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga anak. Yan. Diyan na lamang po tayo siguro. He gave up his own life for his own children. Okay? Ariglado. Kevin, the government is now planning to file a liability case. Yes, it's a good deeds but never anticipated. That's true. Hindi na-anticipate yung talagang kung may liability talaga si Ma'am Locsin, tinatanggap po niya yan. And I agree with her. Titisin ho. Imbestigahan ng ating pamahalaan. Kailangan imbestigahan ho ito eh. Pero magtataka ho tayo ho. Kung sino pa yung may magandang intensyon. Yan ang talagang i-imbestigahan. Pero yung mga lumabag sa mga protocols, ng health protocols ng ating gobyerno, nakaligta walang investigasyon. Walang nabuhin ito. Paimbestigahan niyo si Angel. Tatanggapin po niya kung ano man ang penalties na ipapataw ho sa kanya. Lalong nakakahiya ang ating pamahalaan. Lalong mapapahiya ang ating pamahalaan. Alona Bernardes, good evening, Sir Ben. Chincha Buste, good evening po, Sir Ben. To all your viewers, happy weekend to us all. God bless po. I'm watching po, Kuya Ben, sabi ni Ma'am Mercy. Mon Samson, Manila Bulletin, kape, kape, kape. I had mine already, Padre. Just before the program. Today, Ben, Tatay Ben, sabi ni Kevin, kahit sinong manunungkulan, mahirap pa rin ang Pinas. Hindi magic ang pag-unlad. Kahit babalik ang mga dating namuno, hindi dapat sumandal sa ayuda. Pobero na magbingwit ng isda, magtanim ng gulay. Ay certa, yang ang pagpanglaban sa kahirapan. Okay. Sandali lang. Maganda yun, sinabi ni Kevin. Ang pag-alpaso natin sa kahirapan, nandiyan din po sa yung personal nating kagustuhan na pakaalpas po tayo sa kahirapan. Pero I'm telling you, kung ganito po ang gobyerno ho natin, walang paroroonan mga hirap because they do not have opportunities Ayuda lang ho hindi mabigay. Saan pupunta ang mga tao? Walang trabaho. Walang may trabaho. Paano ang pagkain ng mga mahihirap? The reason why we have a government is that pagka may mga nasasaktan pong mga kababayan, nandyan po yung proteksyon ng ating pamahalaan. Beneficiaries of the government are the poor. Hindi po yung mga negosyante. Hindi po yung mga mayayaman. Bakit po ang mga mayayaman ang inuuna ho ng ating gobyerno ho sa ngayon? Karamihan po sa kanila. Hindi ko naman sinasabi na lahat po talagang, saan po nanggagaling ang kanilang kapirahan? Di po ba pera ng taong bayan ang kanilang hinuhutot sa Kongreso, sa Senado, sa Executive Department? Saan napupunta yung 19 billion pesos para dito sa LCAC? Alam po ba natin kung saan napunta na? Magkano lang
natitira? Magkano na po yung natira po doon sa SAP2? Alam po ba ninyo kung magkano ang natitira? These are the only ito yung mga very glaring ho na pagkakamali ng ating gobyerno na hindi po nila may paliwanag. Dumadami po ang mahihirap po sa atin. Nadadagdagan ho ng napakalaki because of this pandemic. Nobody wanted this pandemic, but it is the responsibility of this government to make sure na walang maiwanan sa laylayan. Oh, pero ang nangyayari ho dami-daming naiwanan ho What is the reason why nagsulputan po ang community pantries ho, mga kaibigan? Because yung kagutuman po, sobra-sobra na. At walang magawa na solusyon ng ating gobyerno. Taong bayan mismo ang nagtutulungan. Pagkatapos, nire-red tag, rino-profile, sinasabing mga komunista. Anong klaseng gobyerno ito? Mabuti pa nga may mga komunista nga po Nagtutulungan ho sila, gumagawa sila ng paraan para makatulong sa kanilang kapwa. Etong gobyerno natin. Alin ang mas mabuti ngayon ho, mga kababayan? Alin ang mas mabuti ngayon? Ha? Komunistang tumutulong sa kanilang kapwa? O gobyerno na walang may tulong sa kanilang mga nasasakupan? Alright ho. Magkakape muna tayo, sabi ni Kevin. Thank you. Alright. Lilian Gabriel, Sunday 11 to 1, katanghalian program ko po, tuloy tatabin. Aba! Magkakantahan tayo with Lilian on Sunday, 11 to 1. John Crisostomo Cerbin, gandang gabi po, watching from Japan. Wow, meron na tayong taga-Japan, ha? Okay. Joselito Partosa, good evening, sir. Mabuhay kayo, sir. Alright, good evening. Mabuhay kayo, sir. Mabuhay Bunyog. Pagkakaisa, watching from Ireland, Partosa. Alright, Strika Villegas Bayang. Thank you so much, Sir Ben. Love, love, love. Alona Bernardes, salamat po, Tay Ben. Watching from South Korea, Tatay Ben. Uy, victim din po, 7 Stag International. Wow, sino yun? Ay, hindi natin mabasa. Koreano ang pagkakasulat. Jenny Bricky Soldivella. Good evening po, sir. Lazaro Ramos, matitinong Pilipino, makikinig mula sa Cagayan, North, Region 2. Cagayanos against black sand mining. Bakit lang kayo ngayong kumikibo? Nauubos ng black sand dyan sa Cagayan. Parang sa Zambales ho, mga kababayan. Sinong kumuha diyan? Mga inchik ho. Ito ang sinusuportahan ng administrasyon ni Pangulong Duterte ho. They do not mind communist Chinese getting into the country. Sinisimot po ang mineral resources po natin. Pero they mind communist Filipinos. Pinapatay po nila, pinaa-aresto nila. Ito ang pinangangalandakan ni Antonio Parladio, Lieutenant General Southcom Chief at spokesperson ng NTF-ELCA. Sana ho, makatulog ho kayo na mahimbing. Sana ho. Maisipan po ninyo na marami sa ating mga kababayan ang hindi po nakakatulog sapagkat pinabagabag po sila ng kanilang tiyan. Kumakalam po, walang laman Alam ba ni Pangulong Duterte yan, Mr. Parlade? Na maraming nagugutom na Pilipino? Alam ba niyang nagagalit si mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea dahil hindi niya ipinagtatanggol ang mga ito? Of course, he doesn't know. Bakit? Kasi walang nagpaparating sa kanya. Kung may nagpaparating, cut ka agad. Kasi iba ang kanyang gusto madinig. Nasa si Xi Jinping.
Saan si Xi Jinping? Okay, si Charlie Fry. Paano naman yung mga namatay din sa pila ng ayuda from DSWD? Huh? May i-file din bang kaso ang gobyerno sa sarili nilang ahensya? Of course not. Wala po. Si Charlie po will be, mapapanood po ninyo ang kanyang programa bukas. 9 o'clock, no? Hanggang alas 11 ng gabi. Ayan. Kasama po niya si Mr. Shuli. Ayan. Napakagandang programa yan. Lighter side of commentaries o yan. Pero commentary program pa rin o yan. Kanya nga lang. Lighter side. Okay? Alright. Charlie Fry. Paano nga naman yung mga nagawa na po ng ating pamahalaan laban sa mga mahihirap? Ang laki na po. Ang laking pagkukulang ng ating gobyerno. Iniimbestigahan ba yan? Of course not. Yung mga korupsyon, galing po sa gobyerno natin. Naiimbestigahan ba ng Pangulong Duterte? Wala ho eh. Lahat. Ayaw mo na po, Diyos ko. Di bale. Dionisa Poras, good evening po, Sir Ben. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Okay, Sir Ben. Panira talaga yan. False Asia. False Asia. Masyadong magpapadikta sa Duterte administration. Siguro yung sinasabi po dito yung False Asia. Yung tinatawag na survey. Isipin mo, 5 kandidato, wala si Leni Robredo. Wala sa listahan ng False Asia. False Asia ka talaga. Huwag na ninyong pansinin ho yun. Never again should we give credence to False Asia sapagkat gawa-gawa lamang po ng mga mayayaman yan. Kung sino ang gusto nilang manalo, yan na po ang mananalo. Pero, ang mahalaga ho dito, taong bayan na po ang magsasalita sa May 2022. Taong bayan na ho. Hindi na po mayayaman lang. Taong bayan na ho. Because the real power, ang talagang kapangyarihan na ipinagkaloob ng ating saligang batas, nandito po sa atin. We have the power in our hands to change our leaders. Okay? Charlie Fry, hindi naman siguro sumasandal sa ayuda ang mga Pilipino. Kaya nga gumagawa ng paraan eh. Imagine, 1 year na yung pandemya, pero patuloy na surviving pa ang Pinoy. Hinahanap lang nila ang ayuda dahil sinabi ng gobyerno na merong ayuda. Correct. That's correct. Kung wala na silang pahayag na ganyan, sinong tanga ang maghahanap? Oo nga naman, Sinabi ng gobyerno may ayuda. Pwede siyempre mapipila ang mga yan. Okay? Siguro, Charlie, iprito mo na nga ang mga ito. Iprito mo nga yung mga government officials na walang silbi. Frying Pan ang title po ng programa ni Charlie Fry every Saturday, 9 o'clock hanggang 11 o'clock in the evening. Jenna Remo, share daan. Magandang gabi po, Jenna. Mercy Ong, Kuya Ben, sa mga senior daw po na age 65 above. Aprobado na daw kaga ninyo. Makakakuha kayo, ipasa lang daw po ang birth certificate. Yun po ang sabi. Ano yung kaga? Sige, medyo liwanagin mo nga, Ma'am Mercy. Magandang gabi, sabi ni Sana Liv. Lizelle. Magandang gabi, Your Honor. Watching from Lukban, Quezon. Althea, good evening, Sir Ben. At mga sumusubaybay sa programa niyo. Watching from Antipolo City. Ricky Tisoy, after the pandemic, wala na tayong pera. May gera pang parating. Hindi tayo gigirahin ng China. Takot lang yan. Paniwala ho kayo mga kaibigan, hindi manggigera. Nananakot lamang po ang China.
Ang Pangulong Duterte naman ho, mga kababayan, tinatakot tayo, akala niya, nabobobo na tayo. Akala niya wala tayong sariling pag-iisip. Ang palagi niyang sinasabi, hindi tayo mananalo sa China kahit nandito na nga po sa ating sariling bayan. Sinasakop na po ang bansa natin eh. Hindi pa kumikibo ang Pangulo natin. Alam po ba ninyo, meron silang ginawang pagkakasunduan eh. Inamin po ito ni Mr. Panelo nung siya po ay spokesperson. Meron sa kasunduan yung dalawa, Xi Jinping at saka si Pangulong Duterte. Hindi ko alam kung magkanong halaga nun. Hindi ko alam. Pero, because of that kasunduan, eto ho yung mga barko ng mga inchik ho, nandyan sa West Philippine Sea. Nandyan na. Ay nako talaga. Mabuti nanood ka, Wilma, kay Kuya Ben, Paipon, salamat sa iyo. Aba, may kaibigan si Ma'am Mercy na nanonood na rin po sa atin. J.R. Agustin, protect the Filipino rights over its exclusive economic zone in the West Philippine Sea. Okay? Hindi, walang talagang malasakit ang Pangulo eh. Tira Arakawa, good evening po sir. Okay? Mel, iyi aksamlar tatabin. Good evening in Turkish. Wow, Turkish na si Mel. I'm late. I'm late dito po mga tropa. Pakigreet po birthday ni Nida. Oy Nida, 50 years old, super sexy. Pero 2 times na siya na byuda. Wow, edi wala na ngayon. Paano ngayon yan? Wala na. Tapos, magkainan pero ayaw pa umuwi. Gusto pa daw nila makita ang kagwapuhan ninyo. Wow, talaga naman. Sensya na po. Mga sinungaling at malalabo na ang mga mata nito mga tao. Hindi bale. Hindi bale. Basta sinabi nilang gwapo si Tata Ben, okay na rin yan sa akin. Pero kung sinabi nilang gwapo si Mel, nako, hindi ako makabayag dyan. Are, happy birthday kay Nida. 50 years old na pala siya. Happy birthday. Balita ko, nag-community pantry ho kayo. Mel, send us some pictures para makita na, may kalat ho natin sa buong mundo. Ang pinaggagawa ninyo, napakabuting tao ninyo eh. Walang nakakaalam. Kailangan ipaalam ho natin. Kung ano man ang ginagawa ng kaliwa, kailangan malaman ng kanan. Ganon din po, kung anong ginagawa ng kanan, dapat malaman po ng kaliwa. Okay? Ariglado. Mercy Ong, salamat sa iyo, Pakito, sa iyo for watching Kuya Ben. Na-share ko po yan sa kanila. Okay. Thank you, Ma'am Mercy. Maraming salamat. Bless Solis, good evening po. Good evening. Michael Bragado, good evening po. God bless po. Christopher De Vera, good evening. Daddy Ben, God bless. Uy. Mercy Ong, yan po ang hirap. Tumulong ka na, ikaw pa ang masama. Ang tao nga naman, walang kasiyahan. Hindi mo maintindihan talaga ang utak eh. Grabe, sabi ni Bless, nakaka-disappoint po sobra kung sino pa ang nagbalasakit. Yun pa, ni Red Tag, puro sila palpak. Really ho, mga kaibigan, I cannot understand really. Ang sinusunod ni Mr. Paladis, hindi gum. Wala naman pong iba eh. Palpak naman ho si Mr. President. Good evening, sabi ni Malu Fernando. Good evening, Sir Ben. We are watching from Caloocan. Caloocan talaga kayo, Los Unidos Aventeos, hi! Nakangiti, nakataas po yung dalawang kamay, Charlie Fry. Yung nagsasabing mahirap ang Pilipinas, walang alam sa katotohanan. Kailanman na hindi naghirap ang Pilipinas. Ang maraming Pilipino ang naghihirap, pero hindi ang bansang ito. Imulat ang mga mata. At, imulat ang mga mata at igala sa paligid. McKinley, BGC, Ayala, Makati, Alabang, yan ba
Ayan ba ang larawan ng isang naghihirap na bayan? Pinalamon sa atin ang paniniwalang tayo ay mahirap at nilunok ninyo naman. Gising, mga Pilipino. Dapat hindi nga talaga tayo mahirap eh. Pero pinahihirapan tayo ng ating sariling gobyerno. That is a fact. That is a fact. Okay? Pero Charlie, kung titignan mo yung na binanggit mo, iilan lang yan eh. Iilan lang yan. Ilang areas lang yan. Pero ang katotohanan, mas marami pong mga dahok na mga sa teritoryo ng Pilipinas. Pero ito ang mahalaga po. Kung ang ating pamahalaan sana ay may tunay na pagmamalasakit sa kanyang mga nasasakupan, hindi po sana ganito ang buhay po natin. Di ba? Kanya, panawagan po sa taong bayan, sa ating pong mga kababayan. Ngayon at may ginagawa ang China, pagka hindi po natin pinigil ito sa West Philippine Sea, hindi na po unti-unti ito eh. Nandito na ho sa loob ng Pilipinas sa mga tarantadong komunistang in-check. Okay? Nandito na ho ang panahon. Mananakop na po sila. Inaantay na lamang ho natin. Iba na ho ang may-ari ng Pilipinas. Courtesy of our own President, Rodrigo Roa Duterte. Itong napakalungkot po sa lahat. Ngayon, siguro magtulungan po tayo. Puksain ho natin itong pagwawalang bahalang ito. Puksain po natin, sikapin po natin maputol ang corruption. Pagtulungan po natin maputol ang mga pagmamalabis ng may mga katungkulan sa ating gobyerno. Kapulisan, alam niyo, madami po silang ginagawang hindi tama. Mga sundalo din ho natin, marami po silang ginagawang hindi tama. Because utos ni Pangulong Duterte. Gusto niya mapanatili lang kanyang sarili ho eh. Isipin niyo, sabi niya, pagka nag-drill ng oil ang China, gigirahin niyang China. Eh kailan mag-drill? Pagka wala na siya. Natural, di ba? Pero magtataka ho kayo. Bakit niya sinasabi ho yun? Mawawala po ba si Duterte sa Pilipinas ho? Sa katungkulan? Ayun na nga ba, tanong ninyo. Pagka nagtagal yan, ako mga kaibigan, lalo tayo maghihirap. Charlie Fry. Kaya nagpapatayan ang mga iyan sa pwesto dahil andon ang yaman sa itaas. That is the truth. Okay? J.R. Agustin Heiserben, I think apparently most of those who are being dethroned in the leadership spot have already lost their moral ascendancy of good leadership. Karamihan po pumapasok sa politika not for public service, but for their own crooked interests. J.R., that is the truth. Kaya tungkulin po natin mga mamamayan. Hanapin ang may talagang gininto ang puso sa paglilingkod bayan. At yan po ang iluklok ko natin sa 2022. Never again shall we be fooled by these kinds of government officials in our midst. Never again. Sana ho, ganyan ang panuntunan ho natin. Kevin Drake Starman, ang dapat asikasuin ang gobyerno ay ang mga pulo natin. Hindi lang, okay. Ang mga pulo, tama po. Pero hindi lamang. Dapat ang tao din. Aanhin mo ang mga pulo kung wala ng Pilipino. Okay? Ariglado. Mel, Eden Pedro, Ben Padla, good evening po, Ben. Eden, my classmate from Tugigra, God bless, sabi niya. Carol Balianas, God bless, Sir Ben. Always safe po. Watching from Quezon City. Mel, kami di nabigyan ng una, pangalawa, at 1K na ayuda. Panginoon ko po. Imbes na magmukmuk, nagkatuwaan kami. Nag-community pantry kami nang sa ganon mabigyan ng kahit kaunting ayuda, lalo na yung mga wala ding ayuda. Tulad namin, naglagay ako ng karatula nakalagay open for donations. Tas,
No politics involved. Tumawag si Kapitan sa isang tropa, sabi bakit daw nagpo-post ng paninira sa mayor? Ang tanga lang, di ba tatabin? Nasa karatula po, politics involved, kasiraan na agad sa mayor. Tanga lang, di ba? Oo nga naman. Wala namang sinasabi si mayor dyan. Jomar, hello Sir Ben, good evening po. I'm watching from Pasay City. Okay? Your Honor, always to stay safe. God bless po. Yan. Okay. Areglado ho mga kaibigan, mga kapanalig ho namin. Si Dionisio Porras, sayang mga achievements ni Parlade, hindi ginagamit sa kabutihan. Lumabas ang masamang ugali. Manang-mana kay Digong. Unfortunately. Eli Isay Miyaki, baka sa kasunduan na yan, kay China baka pagdating ng araw, tayo na ang ipagbabayad sa utang at gawing alipin. Hindi mo malayo ho yan eh. Hindi po malayo eh. Ginagawa ng China ho sa ibang mga bansa kung saan pinautang po ng China ng labis-labis dahil meron po silang gustong kunin sa bansang iyon. Okay? Di tayo tinanggap naman ng bansa. Dumating pong panahon, kailangan magbayad na ho. Hindi na makabayad. Hindi kinuha ng China ang gusto niya. May magawa pa ba ng bansa? Wala na. Okay? Hayan ako. Dapat papanagutin iyang si Pidots na yan. Pag nawala sa pwesto, pinamigay niya ang bansang Pilipinas sa mga komunistang incheck. That is the truth, mga kaibigan. Nakakalungkot eh. Nakakalungkot. Tatabihan, sabi ni Charlie, kakaunti nga lang yung kasi o kakaunti lang sila na nagpapapasa sa kaban ng bayan. Diba? Kaya po marami ang mahirap na lugar at tao dahil mas marami ang hindi naaabot ng biyaya na dapat sana ay para sa lahat. Correct. Ang Afrika, ang tunay na larawan ng isang naghihirap na bayan. Pero ang ating bansa, hindi po ganyan ang itsura sa pangkalahatan. Sa totoo lamang ho. The Philippines, sabi nga po, in Southeast Asia, is the richest. We have good climate. We have plenty of minerals. At sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lupa, sa kalawakan ho, ang sarap-sarap ng hangin eh. Hindi pa po tayo masyadong polluted. One of the best countries in the whole world is the Philippines. Maniwala ho kayo? Dapat maniwala ho kayo. Kanya pangalagaan natin ito. This is the Philippines, our beloved country. Nag-iisa po ito. Pinag-aagawan ho ito. Nandito na tayo. Ba't hindi po natin ipagtanggol? Bakit hindi natin pagyamanin? We should protect our territory. We should protect our sovereignty from any foreign intruder. Gaya po ng mga Natakin nyo, meron pa silang isang daang barko dyan. 100 barko po. Mga warships ito. Diyos ko po. Eve M. Ramos, good evening po, Sir Ben and Madam Lynn. Good evening. Ricky Tisoy is watching. Sammy Gagot, Padre, good evening. Tata Ben, Japan declares a state of emergency in Osaka and Tokyo dahil sa COVID-19. Breaking news. This is true. I got this early this afternoon. Osaka and Japan. Nanganganib po, mga kababayan, ang Tokyo Olympics sapagkat nagsisurge ang COVID virus sa Japan. Hindi nila alam kung saan nagkagaling ho ito. But you know what? Japan will be able to easily find a solution to this. Okay? Meron silang kakayanan na sumpuin ito. I do not know where they went wrong. Paano sila nagkamali ho dito? Meron silang napabayaan. Just like in the Philippines, so no matter mag-lockdown tayo na mag-lockdown, nakakatulong talaga ang lockdown. Pero yung talagang kailangan pong gawin ng ating pamahalaan,
mag-conduct po ng mass testing. Hindi natin alam kung saan nagmumula yung nakakahawa po eh. Kasi wala namang testing. Walang tracing. Alam po ba ninyo magkano ang inilagay ng gobyerno para mag-hire ng tracers? Napakalaki po, nandyan sa DILG. Eh bakit ito ngayon nagkukulang ng tracers? Where are the tracers? Oh? Magbabudget ulit ang gobyerno? Nasaan yung testing ho? Nasaan yung pambili ng test kits? Mr. President Duterte, sir. Saan? No matter how we go lockdown, sabi nga po ng OCTA, magla-lockdown tayo siguro hanggang May 15. Baka kailangan mag-lockdown pa rin tayo pag bumababa ang yung mga transmission rate. Pero alam niyo mga kaibigan, we are almost there. 1 million na po ang COVID cases po dito sa ating bansa. We are already at 979. More than ilan ho yung 979, 740 ho. Almost 980 na. Kung ang COVID cases po aabot ng 10,000 ho, na hindi po malayo 10,000 a day. Di 2 linggo na lang. 2 araw na lang ho. 20,000 plus 980, di 1 million na po. Wala pang katapusan ng buwan ng Abril. Ganyan po kalupit ang virus po. Malupit talaga ito. Kanya kailangan dito ng malupit din solusyon. Pero walang solusyon ng gobyerno natin. Kevin, vaccines of China was now converted as a sacrificial lamb. Hindi ko masyadong ito, pero alam niyo ang bakuna po, sa COVID, Sinovac na lang ang natitira dito sa atin. Meron pa namang AstraZeneca, pero meron pong issue dyan. Okay? Meron pong mga bakuna daw po na darating. And there is no definitive date when these vaccines will come. Okay? But, marami pong pinadadala ang China na Sinovac dito sa atin. But you know what? Nakakatakot ito eh. Kasi, side effects registered, mga namatay at mga nagkasakit, nakaramdam ng hindi maganda sa kanilang mga katawan. Ito po yung mga side effects, adverse effects of the vaccine Sinovac. 7,000 po. 7,044 ang nakaramdam po ng iba't ibang klaseng karamdaman because of the Sinovac. Meron po mga namatay. Ang problema ayaw tanggapin po ng Department of Health na vaccine po ang may dahilan o ang dahilan ng pagkamatay ng mga ito. Which brings us to the earlier issues of Dengvaxia. The Department of Health never admitted to the Filipino people gaano kasama yung Dengvaxia nung araw na kumitil sa buhay ng libo-libo nating mga kabataan. The Department of Health never admitted to us. Ngayon ganito rin po ang nangyayari. Meron na pong namatay na bakunahan po ng Sinovac, but the Department of Health would never admit to the Filipino people na galing po sa Sinovac. Wala daw pong ebidensya. Sino po dapat ang maghanap ng ebidensya? Mga kaibigan, si Ben Paipon maghahanap ng ebidensya? Si Ma'am Persida Acosta nga po, hindi makahanap po Ang pinagbatayan lamang po yung mga symptoms na nakita po niya sa mga namatay na mga kabataan. Circumstantial evidence Okay? Ayop talaga. Alright Mga kaibigan, sino ito? Charlie, ang state of emergency sa Japan looks like a GCQ here in the Philippines. Hindi naman po yun mukhang state of emergency talaga. Life goes on. Stop lang ang night life pero business as usual pa rin sila.
Japanese government trusts their citizens to follow protocols, and the people trust their government to take good care of themselves. Andun po ngayon ang dalawang anak ko at isang pamangkin na kausap ko kanina lang alas 6 ng gabi. Sana wag silang lalabag sa mga protocol sapagkat kahit papaano ho, yung pagsunod sa mga health protocols, ang kaligtasan po ng bawat isa sa atin. Okay? Nandyan pa rin po yung wearing of the face mask, proper wearing of the face mask, face shield, washing of hands. Nang may sabon, ha? Kung walang sabon, maghugas tayo ng alcohol. Okay? Sino ito? Kuya Ben, gandang gabi. Ang sabi ng mga kapitbahay ko, sabi ni Parin Tony Salaw, di ba si Parlade ang tagapamuno ng Southern Luzon Command, SOLCOM, na sumasakop sa Quezon Province, na kung saan ay maraming taong labas. Bakit wala siyang nagawa dyan? Bakit wala siyang nagawa dyan? Bakit puro babae ang gusto niyang pinapatulan at nire-red tag? Tulad nila Catriona Gray, Angel Locsin, Liza Soberano, at ngayon naman, si Patricia Non na nagpasimula ng community pantry. Sayang ang 19 billion na budget ng NTF-ELCAC. At ngayon, sinasabi niya, mga estupido ang mga senador kapag tinatanggal daw ang budget ng NTF-ELCAC. Ikinakahiya tuloy siya ng mga nagsipagtapos sa PMA at ng AFP. Alright, Tony, nakalungkot talaga. Siguro, chicks lang ang kayang labanan ni Mr. Parlade. Nakakaya naman. General pa naman ito. O baka naman may masamang intention siya sa mga kababayan. Magaganda ito eh. Liza Soberano, nako, mutsyang ng Pilipinas. Sino ito? Si Angel Locsin. Mga kaibigan, kahit lumaki ang katawan mo niyan, beautiful pa rin. Beautiful pa rin. Catriona Gray? Who can say? My goodness. Dionisio Porras, tama po Sir Ben, Pearl of the Orient ng Pilipinas. Kaya ang nakalulungkot po, pinamigay na lang tayo ng karamihang leader natin sa komunistang in check. Huwag ko ninyong pipigilan ng sarili ninyo. Banggitin po ninyo, komunistang in check ho, sapagkat that is what they are. Communist Chinese ho. That is their ideology. That is what they are bringing to the country ho. Komunistang in check. Pagkatapos, komunistang Pilipino ang pinapatay ni Mr. Parlade? Bakit po ganun? Sa mga in-check nang galing ang komunistang Pilipino, dapat patay, putulin yung puno. Nako talaga, sa komunistang in-check, lalo na si Duterte Taning. Kaya dapat, general overhaul sa gobyerno pag naalis yung Duterte administration. Tama lamang ho, there has to be a total overhaul sapagkat si Taning po ang namamayani na ngayon. Hindi na po yata, hindi na kasi kaya ng Pangulo eh. Gusto niya nagpapauwi na nga po siya sa Davao eh. Kung ayaw na po ng mga militar daw at mga polis sa kanya, payagan na lang siyang umuwi sa Davao. Ba't hindi na lang sana umuwi? Hintayin pa niya magalit talaga ang mga sundalo at mga polis. Paano kung nagalit ang taong bayan? Mas patindi ho yan. Joseph Gregorio Clemente, hanggat hindi titigil ang ating mga opisyal na mag-ipon din ng hidden wealth, magpapatuloy ang pagbagsak ng ating bayan. Bagsak na nga talaga tayo. Some people say, we are with the dogs. We are going to the dogs. Sabi nila, pero hindi totoo yan. We are already with the dog. Mga kaibigan. Okay. Alright, mga kaibigan.
Alas 9:29 na po ang oras po natin sa buong kapuluan. Isa pang comment ni Charlie, every time na may state of emergencies in Japan, people receive almost 50K per head. Wow! Totoo ba yan, Charlie? Hindi po per family or per house. Per head po. Oh my God! Let us all go to Japan! 50,000 pesos ho. Ang ibinibigay, hindi 50 yan, 50,000 pesos. The equivalent, 50,000 pesos. Tama po yan, Charlie? The equivalent of our money is 50K. Yung ibinibigay sa bawat individual na hapon. Okay? Mel, nakaka-4 na araw na ang community pantry namin ngayon. Nag-send ako ng pic kanina. Bukas tuloy po uli ang community pantry namin para mas madami pa ang mga taong matutulungan habang si Kupitan halos mamamatay-matay sa inis sa ginagawa naming kabutihan sa kapwa naming kababayan. Send po uli ako ng pic bukas. Mel, please, ayan, para maikalato natin sa buong mundo ang kabutihang ginagawa ng inyong tropa dyan sa Calamba, Laguna. Alright. MICP nakatimbog ng mga smuggled product na nagkakahalaga ng 65 million pesos sa Binondo, Manila mula sa bansang China. Tingnan ninyo, bansang China na naman. Alright, mga kaibigan, we have this report mula sa ating kasamang si Nestor Pogi Cagitla. Nes, magandang gabi. Kabin. Magandang gabi, Tata Ben. So, alinsunod sa kampanya laban sa pagpupuslit ang BOC sa pamamagitan ng Customs Intelligence and Investigation Service sa pamumuno ni CIIS Chief Alvin Enciso at Enforcement and Security Service ng Manila International Container Port ay nakasamat ng iba't ibang mga produkto kabilang ang mga medical supply sa Binondo, Maynila mula sa bansang China. Ang operasyon ay isinagawa sa koordinasyon ng Philippine Coast Guard at National Bureau of Investigation sa pamamagitan ng pagpapatupad ng isang Letter of Authority at Mission Order na may lagda ni BOC Commissioner Ray Leonardo Jagger Guerrero. Sinuri ng kupunan ng pasilidad sa bodega at natuklasan ng iba't ibang mga item tulad ng BL cream, lotion, speaker 3M at mga face mask na hindi aprobado mula sa Food and Drugs Administration. Ang nasamsam na mga item ay tinatayang nagkakahalaga sa merkado ng 65 million pesos. Isinagawa ang karagdagang pagsisiyasat at inventaryo para sa paglabag sa Section 1400 ng RA 10863 ng Customs Modernization and Tariff Act. Ang Manila International Container Port sa ilalim ng patnubay ni na BOC Commissioner Ray Leonardo Jagger Guerrero at District Collector Romeo Al Rosales ay nananatiling nakatuon sa pag-secure ng mga hangganan ng bansa laban sa mga smuggled na illegal na kalakal. Para sa network, para sa Broadstream honor place ng Broadstream Cast Communicator, ako si Nestor Cagitla, nag-uula. Kuwela talaga ito si Nestor. Nes, maraming salamat. Happy weekend. Good night. Yeah, good night. Happy weekend, my friend. Alright, mga kaibigan, Nestor Pogi Cagitla. Yan. Natatangi nating reporter mula dyan sa Bureau of Customs at kalapit na mga ahensya dyan sa may aduana. Okay. Areglado ho. Yung mga tatawagan ho natin sa mga victims of the online lending, hindi kayo matawagan. Ganon din po sa meron bang tatawagan sa wala? Meron din. Meron din po tayong tatawagan sa mga naka-schedule, tatawagan sa mga victims of the investment scam. Okay? Tropa ni Diana, tawagan mo na kung alin ang mauna dyan. Okay?
Alright. Mga kaibigan, si Kevin Jake Starman, ang COVID-19 is a full-blown pandemic. Parang electromagnetic wave, isang controlled by satellite and computers kung saan magdagsa ang mga bansa na bibili doon. Itinututok, pansinin po ninyo, lahat ng bansa na pumakyaw ng vaccine, doon itinutok ang galit. Daang-daan ang mga namatay dito sa Europa. Dumadaming mga bansa sa Europa talaga, Kevin. Ang mga fourth wave na po. Brazil has the biggest number of deaths. Ganon din po ang India ngayon. Okay? Alright. Bakit yung mga pumakyaw nga talaga? No? Hindi. Sila naman ang gumawa ng mga bakuna eh. Ayaw nga nilang ipamahagi. Hopefully naman sana ang Amerika total, malapit na maubos ang kanilang mga kababayan, mababakunahan na lahat. Magsimula na ho sila magpamahagi sa ibang mga bansa katulad po natin. May pangako naman pero puro pangako pa rin. Hindi ko maintindihan kung walang dumarating na bakuna ho sa atin from other countries. Ang yayabang ho natin nun, nakikipag-ugnayan, nakikipag-negotiate na po kami. May agreement na ho, pipirmahan na lang. Yun pipirmahan na lang. Ito hanggang ngayon. Wala na tayong nadinig. Ay nako talaga. Atas balita, SAP sa Bonggahan, Malolo City, Bulacan, May 2nd bunch pa daw. Tinamaan ng magagaling na liit ng barangay. May 2nd bunch pa. Mukhang gustong kasuhan ang barangay na ito. Ayan ho. Alright, mga kaibigan, makinig muna tayo sa mga karanasan ng mga biktima ng online lending. Tuloy-tuloy po nating inaasikaso po ito sapagkat talagang dapat lamang pong tulungan ng mga ito because they fear for their lives. Masyado nang malaki ang pinsala na natatanggap ng mga ito mula sa kanilang mga kolektor. Nasa linya na po natin si Angel ng Ola. Angel, magandang gabi po. Magandang gabi po, Your Honor. Your Honor, ha? Good evening. Kumusta po? Mabuti. Ikaw nga dyan ang kukumustahin ho namin eh. Kumusta kayo ngayon? Kumusta na? Ilan taon na po si Angel? 48 po. May sarili ng pamilya, no ha? Wala po, single po. Really? Bakit? Ay, natatuon po sa magulang mag-alaga. Wala ka man lang naging crush? Meron nun po. Kaya lang, hindi nakapaghintay. Hindi nakapaghintay. Ayun ako. Anyway, may work si Angel? Wala po. Okay. Alright. Sige. Anyway, paano ka napasok dito sa online lending? Anong naging kasalanan mo? Sir, po, bali December po, nanghiram ako ng puhunan para sa business ko ng pastries. Kaso, noong una po nakakabayad ako, pero nung pong 3 beses ko nag-loan, hindi na po ako masyado nakapagbayad kasi mahina po yung business ko. So, nag-partial po ako. Hindi po siya masyadong mabayaran hanggang tawagan na po nila yung reference ko at saka yung pamilya ko, yung FB, friends ko, saka po customers ko. So, sinabihan po nila na scammer ako, magnanakaw, wag daw pong magtiwala sa akin. So, nawala po lahat yung mga customers ko dahil sa kanila. Kaya po ako parang na-depressed dahil tapos po nung December po na 16, ayan na po, nagpadala na po sila ng mga ng notice po na umattend daw po ako ng hearing sa National Trial.
Saan? Tapos, Saan sa na? National Trial Court daw po. Wala namang ganyan ngayon siya. Kaya Grabe. nga po, bali, peso Q po ang nagpadala sa akin. Ah, Hindi po ako makapaniwala nun kasi first time ko lang po naman manghiram sa online. mm Talaga pong na-depress ako hanggang sa nag-December 24 na po, ayan na po. Meron na naman po nagpadala sa akin ng notice na text sa Metropolitan. Bali, aarestuhin daw po ako ng 12 midnight Oh, sa bahay namin. grabe talaga So, pananakot ah. Opo, so hindi po ako hindi po order po ako ng time na yun ng mga para po sa gabi ng 24. Hindi ko po sila naluto lahat, Bake Mac, yung mga order sa akin. So, stress po ako, hindi ko po malaman kung anong gagawin ko Mm. na yun. So, Natakot. hindi ko po, natakot na po ako. Yung pong nung time na yun po, hindi ko na po naluto. Talagang sobrang stress na po ako. Hindi ko alam kung Grabe. anong gagawin ko. Tapos po nung gabi, parang hindi na ako mapatkali. Nang mag-suicide. Ah? Yung time na yun. Opo. Dahil sa sobrang stress ko po, hindi ko po malaman kung anong gagawin ko nung time na yun. Hindi mo kasi... Tapos po, wala po akong kasama sa bahay. Umuupa po ako ng bahay nun. Naku, muntik ka na talaga, no? Opo. Pero buti na lang po, may tumawag sa akin na kapatid ko. Napunta po sila dahil gawa ng inaano nga po nila yung tumawag daw po sa kanila yung agent na nangutang ako. Yun po, na ano po yung pag-attempt ko ng suicide nung time na yun. Napigil. Natigil po. Tapos po nung time na yun, pinagmumura muna ako ng mga kapatid ko kasi nga bakit daw po ako umano doon sa lending na yun. Sabi pong gano'n, bakit po umutang? Ayoko naman pong maging pabigat sa mga kapatid ko kasi siyempre may mga pamilya na rin, hirap na rin po sila sa buhay nila. So gusto ko naman po kahit paano gawin ko yung part ko na kaya ko, hindi ko naman po pala nakaya dahil gawa nga po ng pangaharas at saka ng mga agent. Yun po. Angel, gaano ba kalaki ang inutang mo? Yung po sa peso Q po, bali pa 3 times ko, 6.5. Ang nakuha ko po, 3.4. 3-4. Opo. Pagkatapos, magkano nabayaran mo? Kaya nabayaran ko po yun ay nag-partial po ako ng 2,000, may 3,000. Bakit? Kasi hindi Magkano ko ba inabot lahat? Inabot po ng 8,000, sir. Ang babayaran mo from... Opo. Yung po, kasama na po yung penalty. Jesus Christ, ilang araw? 7 days po, sir. Oh my God, talaga namang kung... talaga tuso na talaga mga ito, no? Opo. Grabe. Yung pong yung M-Peso naman po, sir, bayad ko na po sila, pero hinaharas pa rin po ako na kailangan ko daw magbayad. Hanggang ngayon po, nagte-text sa akin, hindi ko naman po sabi ko, bayad na ako sa inyo, full payment na, bakit hinaharas pa ninyo ako? Sabi ko pong gano'n. Magkano naman ang sinisingil pa sa'yo? Ang sinisingil po sa akin, 10,000. Ang inutang ko po nun sa kanila, 3,500. Pero full payment na po. Full payment? Meron ka naman? Meron ka naman? Hinaharas pa rin po ako hanggang ngayon. Deadma ko na lang po. Alright. Kasi nai-stress ako. Angel, saan ka tumatawag? From where are you? Lukban, Quezon po. Meron bang ibang mga victims dyan ng OLA, yung online lending? Wala po akong alam, sir. Wala ba? Opo. Oo. Pero dati po, may nakakausap po ako doon sa RTC na dati meron din daw pong nag-loan sa online. Hanggang ngayon din daw po, tinatawagan sila. Pati Okay. reference. Nakikipag-ugnayan ka ba kay Mr. Perfecto Bordalio? Opo. Okay. Mag-ano kayo? Kasi I think kinakailangan mag-file tayo ng formal complaint
to the Opo. proper authorities. And we are now working, magpapile na tayo ng formal complaint to the National Bureau of Investigation dito sa Manila. Pero Opo. how about yung mga victims in the provinces? Hindi natin alam eh. At saka hindi ako Kaya makapunta nga po. dyan eh. Opo. At saka po, hindi pa po ako makalabas kasi nakaka-quarantine po ako kasi naging Oh, tracing ako ng kapatid ko. oh my Kaya God. po, Okay, ganito. Ipunin mo lamang yung mga ebidensya mo. Baka Opo. darating panahon, makakahuli tayo sa mga ito eh. Makakahuli Opo. tayo at makakahuli talaga eh. Mag-file lang tayo ng formal complaint. And we are going to Opo. do that already in Metro Manila. Pagka nakahuli Okay tayo, babalitaan namin po kayo. Dudumugin natin ito. Ha? Opo. Dadumugin. Magpakatatag lang ho kayo. Okay Manalig po. nanalig po kayo sa ating Panginoong Diyos. Ha? Okay And po. try to help yourselves. Ha? Makipag-ugnayan kayo sa inyong mga leader. Ha? Okay po. Katulad ni Salamat, Perry. sir. Okay. Angel, maraming salamat. Good night. Ha? Maraming salamat din po, sir. Your Okay. Honor. Thank you very much. Ha? Thank you po. Thank you Alright. po. Salamat. Yan po. Okay, Bye-bye po. bye-bye. Good night po. Good night. Si Angel po, Your Honor, please. Tony Salaw, ay, andyan ba si Alan Valdez? Tulungan ninyo po kaming mapanagot lahat ng sangkot sa pang-i-scam sa amin sa Seven Stag International. Malupit din ito, mga kaibigan. Malupit din po ito, Seven Stag. Seven Stag, nag-close shop na po ito. But they are putting up another. Ang itinatayo nila with the same people, ha? Vernon Suminig. Vernon Suminig. Ito yung CEO ng Seven Stag International noon. Ngayon, ang itinatayo, high five. Abangan ninyo, ha? Abangan po ninyo. There must be a way from the victims mismo, may identify natin, baka may kaibigan kayo, kaibigan nila, ganun lang. Paghanap po tayo, makakuha lamang po tayo ng isa sa kanila. Malaking bagay po yan para may stop itong panluloko ng mga demonyong ito. Mga kampon ni Satanas ito. Wala na akong may kukumparan kasing sama. Kung hindi, kay Satanas, mga kababayan. Okay? Wag po kayo mag-aalala, Mr. Valdez. We are going to try our best to really help you. Ha? Wag kayo mag-aalala. At ako'y nakahanda po na sumama sa mga magpa-file ng kaso sa National Bureau of Investigation next week. Okay? Alright. Shell, mula sa OLA pa rin, online lending. Si Shell. Good evening, Shell. How are you? Shell? Hello po, sir. Magandang gabi po, ma'am. Magabi po. Opo. Salamat po sa Wala pong anuman. entertain. Wala pong anuman. Katungkulin po namin ito. Shell, taga saan si Shell? Ano po, pakiulit po. Taga saan ka, Shell? Tiga Manila po. Oh, good. Alright. Manila, ilang taon ka na? 38 po, sir. 38. May May pamilya? family po ako. May pamilya ka na? Yes po. Okay. Yes po. Ilan ng May anak? Ilan na? Isa po. Isa lang. Okay. Maliit pa? Yes po. Maliit pa? Maliit pa? Yes, sir. Maliit pa? Po. Maliit pa? Baby pa? O ano? Ano po kasi may history po ako sa panganganak kahit na Okay. hindi po pwede. Alright. Po. Meron kang trabaho? Yes po, sir. Meron po. Alright. Okay. Ikwento mo sa amin ngayon ang naging karanasan mo naman dito sa online lending. Okay? Go. Opo, sir. Yes po. Sige. Nung first po, nung una naman po akong nakautang, bali, okay naman, pero ganito po kasi. So, pag naka-ano ka ng 3,000, nakalagay po 3,000, ang makukuha mo lang dun is 1,650. Mm. Pag 3 po, almost mga 1,800, ganun, 1,700, ganun po. So, nung una po sa pag-bayad ko, mag-tiis na, bali po, umaga, nababayaran ko naman po ng ayos. Pero, alam niyo po yun, yung may mga nag-i-invite po eh. So, yung may po akong trinay, isang second na ano ko po,
it means po na grab ko po. So, yung bali 3.5, hindi pa po na-approve. Sa mga nakuha ko, 1.7 lang po. Grabe na. So, ang ano ko naman po, since nangangailangan po ako, parang sa akin hindi okay lang. Kinagat mo. Bayaran ko naman yung ano. Kinagat mo na. May, sir, yun nga, nagkaroon po ako ng emergency na meron pong, alam niyo naman po, uso yung sakit ngayon. So, siyempre, bibili ka ng meds para medicine, para maging okay yung dito po sa family namin. So, ayun po, dun po ako pumalya na magbayad. Okay. So, actually po kasi mga 2 days pa lang, inaano kanina parang ina-advise na po na, this is your due date, ganun. Tapos po, may isa po akong na yung due date po na napalya, I mean, mga siguro 2. Ito po, syempre, bumibili ng gamot, parang talagang hindi mo talaga mapagtuunan ng, kasi kulang Kulang na nga po sa pambili ng gamot. Hindi mo nabayaran. Ayun, sir. So, opo. First due date pa lang, ang na po nasabi, so kasi maghapon talaga silang maghapon talaga silang tatawag. Naniningil. Although, Naniningil. yes po. Kasi talagang hanggang 8:00. Minsan may nakita pa ako, 10:00. Tumatawag pa. Ganun po sila katindi. Okay lang naman po yun. Pero sa text, sir, parang mga, yung text po nila very offensive na Ganito pong sasabihin nila, hindi ka pa ba magbabayad? Ganito po, nagulat po ako dun Siyempre, bilang parang, bakit ganito maningil to? Parang, napaka, na po, parang very offensive na sa akin. Kasi, although na-text ko naman sila na, sorry po, may mahigpit po akong pangangailangan ngayon, hindi ko agad po mababayaran. So, yung afternoon, sasabihin nila na, sige ma'am, itetext pa kita, itetext pa kita ma'am. Kasi parang ang mga text nila po talaga offensive, parang, na siya parang may format na sila. Opo, nung minsan na in-attempt ko po na sila, ma'am, bakit naman ganito mo? Bakit naman ganito ang text mo? Magbabayad naman ako, pero okay lang naman sanang maningil, pero wag naman sanang ganito. Parang nakakababa ng Ano sabi? Nakakababa naman Ano ng sabi niya? dignidad. Ano sabi? Ang sabi niya po, ma'am, kanina pa kita kinukuli, kanina pa kita tinitext, kanina ko pa ma'am, sinabihan na kita ma'am na hindi po ako makakabayad ngayon. Tapos pipilitin po nila na magbayad ka po kahit partial. Minsan po, may 4 akong binayaran ng partial. So, talagang siningit ko nung pagkasweldo ko, although may nagagamot pa po sa amin. Siningit ko talaga 4 na 1.5 po yun. 4 na 1.5? Yes po. Bali 6,000 po. Bali 4 sila 4 po yung nabayaran kong yun. Tapos kinabukasan po talaga, parang hindi nila na-appreciate yung partial payment na yun. So, totoo pala yung sinasabi na parang mas lalaki. Abala, parang lang nila yun Parang sa kanila lang po, yung sa mga agents lang po. Tapos, sir, yun na. So, after 3 days, yun na, may mga legal na ako. Meron pong, may legal na ako sa email. Meron na rin mga lawsuit daw na galing sa Okay lang po, sir, tignan ko yung yung mga text ko. Okay na siguro. At least, alam na natin yun. Parang halos pare-pareho kayo ng tinatanggap. Yes, sir, dahil iisa lang naman yung nagpapadala ng mga pananakot niyan Yes po, sir. Yung mga kamag-anak mo, yung mga kaibigan mo, Ay, sir, opo. nakausap mo na ba sila? Opo, meron ako isang katrabaho ko dati. Pero mabait po ka sa akin, kaya ginawa ko siyang Ang sinabi ko na lang po sa kanya, nahak lahat ng ko, sa phone book ko. Bali kasi ang text sa kanya, daw yung tipo pong
parang scammer ang dating Oo ko. nga. Oo nga. Puro kayo scammer eh. Opo. Opo. sa Manluloko. kapatid ko po. Yan. Hmm. Yes, sir. Tapos isa pa po sa kapatid ko, yung pinakamasaklap. Ang sabi po, bubutasin daw yung ulo na magkapatid. Nako, Yung Panginoon ko. ano sa akin, parang, ang hindi naman, parang nagda-drugs naman to kung makapagsalita. Oo. Anong pakiramdam mo nun? Syempre po, sir, galit na galit. Tsaka medyo may takot, sir. May takot, sir. Kasi Mhm. isipin ko lang yung anak ko, medyo bata ko po, 11 years old pa lang. Tapos, marami naman akong aso dito, sir. Pero, syempre po nakakatakot, sir, bilang Oo nga. ikaw ay tao na Oo. Sige. unang siya, nakakatakot, bubutasin ng ulo, tapos idadamay yung pamilya sa salvage, yun? Oo. Di ba, sir, kakaiba po, parang hindi na parang iba na ang dating, parang may sirang ulo na Oo nga. epekto ng droga, parang ganun, sir, kakaiba. O, ganito na lang gagawin natin, Shell, ha? Opo. Total, nandyan na. Nagko-coordinate po ba kayo kay Perfecto, Mr. Bordalio? Yes, sir, opo. Okay. Sila Ma'am Malu. Kasi Opo. sila Malu, sila Sila Ma'am Rosa po. Yes si po. Rosa Mia, Ma'am si Angel. Angel at saka Alasco. Yes po. Ayan. Ay, Opo. hindi pala si Alasco. Alright. So, mag-coordinate ho kayo kasi malapit na ho tayong pumunta sa NBI. Baka pwede ho kayong Okay. sumama po doon at dalhin ninyo mga kailangan na dalhin sa NBI so we can file the formal case. Ha? Opo, Mag, sir, maraming salamat po, mag, sir. Laking po, tulong. Tutulungan ko kayo and I am offering myself already kahit ayaw ng mga anak ko na pinayagan na rin ako na kahit pa paano Opo. makapunta ako ng personal with you sa NBI at i-coordinate na natin ito sa HEPE ng Anti-Cybercrime Division ng NBI. Okay? Opo, sir, maraming salamat po. Walang anuman. Maraming salamat po, sir. Okay, Opo. no problem. Okay. Goodbye. Salamat Good po, night. sir. Good night, Salamat Shell. po, sir. Good night po. Okay, good night. All right. Okay, mga kaibigan. Yan po ang pangako ho natin sa lahat ng mga biktima po nitong online scams, online investment, online lending. Naku, grabe ho ito. I will be with you. I will be joining you in person. Ha? Basta pumunta tayo sa NBI, i-file natin ang formal complaint. Dahil wala hong magagawa ang NBI kung wala tayong reklamo. Magdadaldal man tayo dito sa istasyon natin, walang mangyayari na talagang concrete, no? At walang favorable na magiging result sapagkat we did not do what is right. Ang tama na gagawin na natin, file tayo ng kaso with the National Bureau of Investigation. Cybercrime na ito eh. We start with that. Cybercrime, okay? All right. Charlie Fry, Japanese people are the most disciplined human beings in the world. At least sa kanilang bansa yan, Padre. Ha? Hopefully, sa ibang mga bansa din. Dionisio Porras, nga, puro babae nireregtag. Tama kayo, sir. Yan lang nga kaya ni Parlade, ho. Nakakahiya talaga. Naturingan pa namang general. Pero bakit babae lang kaya? Nakalagay ko, may gusto sa mga ito. Pinipili ho niya yung magaganda. May pamilya na kayo ito? Hindi kayo nahihiya ito? Hindi kayo nahihiya sa pamilya niya? Tatabin, sabi ni Mel. Baka po kaya mga babaeng magaganda at mga beauty titles yung nire-redtag niya kasi insecure lang yun kasi yang ang tumalo sa kanya sa beauty pageant. Walang iya talaga ito si Mel, Kinalo ba siya sa beauty pageant? Bakling ba ito? Ayun ako talaga, pati yung bata sa tiyan ng buntis, may 50,000 pesos equivalent. Ayan. So, makita ko ninyo mga kaibigan, the Japanese government, how they treat their citizens, their nationals. Dito sa atin, 1,000 pa lang, mamamatay ka na sa kapila-pila eh. Can you imagine 5 hours to get 1,000 pesos? 5 hours sa queue, sa pila, mga kaibigan. That is yan ang takbo ng pamamahala ng Duterte administration, mga kaibigan. Bukod sa pagre-redtag at profiling,
ng mga gustong tumulong sa kanilang kapwa. Sabi ni Charlie, Parlade must step down from his post in the NTF-ELCAC due to constitutional issues that hang over his appointment. The 1987 Constitution prohibits active members of the military to assume civilian posts in government. Sa totoo lamang ho, mga kaibigan, this has been questioned already before. Pero, anong magagawa mo Gusto ni Digong Wala naman pong ibang lumalabag sa mga bataso natin kundi si Digong Wala naman pong iba ginagawa si Digong kundi lumabag sa mga bataso natin. Pati sa saligang bataso nilalabag ni Mr. Duterte po. Wala naman pong ibang sinusunod ditong Mr. Parlade na ito, kundi si Mr. Digong. Makikita ho ninyo, labag sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines ang ginagawa po ni Mr. Parlade. Nagkakasalungat ho sila, pati Department of National Defense. Salungat po sa ginagawa ni Mr. Parlade. Hindi nga lamang po siguro mapagsabihan sapagkat direkta kay Pangulong Duterte ho ito Pero nakakaya ho kayo, Mr. Duterte, sir. Bakit nag-aalaga kayo ng bugok? Bakit sa bagay, ewan ko kung bugok. Bugok ang nasa taas, hindi ko alam. Jose Gregorio Clemente, number 1 daw si Sara. Ayon sa Pulse Asia, ano sa inyo? Nakaw, Mr. Clemente, sir. False Asia yun. Hindi naman, pero ganun na rin yun. Pulse Asia is false Asia. Wala pa namang tamang ginawang survey ho yan. Ang ginagawang nilang survey, may nagbabayad ho. Hindi naman nagsusurvey ng sarili niyan. Yung bang parang ginagawa natin, paglilingkod ba yan? Alright, ito po yung libre and so on and so forth. Pulse Asia does not do that. May nagbabayad ho magpapasurvey. Pulse Asia, gusto ko mag-number 1. Really? Magkaano ho? Eto, ayan. Yan ang Pulse Asia ho, mga kaibigan. Nakakayaman pero yan ang katotohanan. Di ba? NTF-ELCAC is a task force created by the government, not by the military. So it makes it a public agency, which is true. Unfortunately, Charlie, ang nangyayari kasi dito, ang loyalty ni Mr. Parlade is to the President of the Republic of the Philippines. Pagka sinabi ni Pangulo, wag ninyong pagdiskitahan yan. Pabayaan niyo. Parang, ito yung ginawa ni Duterte nung bakuna ho, ang PSG. Gumamit sila ng smuggled vaccine. Smuggled ho. Gustong imbestigahan ng Senado. Anong nangyari? Walang investigasyon. Yan si Duterte ho. Yan si Mr. President. Antonio Salao, False Asia, wala nang naniniwala dyan. Hindi na credible yan. There is no credibility at all ng False Asia po, mga kababayan. Tandaan po ninyo yan, okay? Wala na tayong oras po. Antabayanan po nyo ang susunod na programa, si Paren Doy del Castillo. Yan, ngayon din po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at umaasa sa ating paglilingkod bayan. We will do our very best to help you in any way we can. Sarili ko po, ibibigay ko po sa inyo sa pagpunta sa National Bureau of Investigation. This is good for the OLA victims. Ito po yung online lending at ganun din po sa investment scam. Okay? Jenna and Mr. Perry, gandang gabi sa inyong dalawa. Ayusin ninyo ang membership at tayo po ay magsasadya sa NBI next week. Malu, good evening. Ganun din kay Angel Zay, si Ma'am Rosa Mia, si Kyle Snow, si Eming, magandang gabi po sa inyo. Rosa Mia, alright? Malu, good evening. Sa inyong lahat, alam ko po meron kayong pinasasabi ho. Wag ho kayo mag-isip-isip ho. Wag po kayo mag-isip-isip.
basta't gawin natin muna ang trabaho natin, tulungan natin ang ating sarili, manalig po tayo sa Panginoong Diyos, kakaawaan po tayo, mabibigyan po tayo ng biyaya. Dionisio Paras, salamat po, Sir Ben. Thank you very much din. Sa lahat ng mga tumangkilik sa ating programa ngayong gabi, maraming salamat. Have a happy weekend. Today is Friday. At magandang umaga rin kay Mr. Andy Lauzon dyan sa Caribbean. Hindi po nagpa-interview yung ating gustong interview natin kanina. Kanya hindi tayo makapagbigay pa ng balita. So, mga kaibigan, I think this is about it for tonight. Ben Pipon here, saying thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag. Your Honor, please. Maraming salamat po.